Parang if meron silang mali, gusto nilang akuin or inaako na nila yung pagkakamali nila, and they want to make peace with you, kapayapaan. That's because for some of them, mahal pa rin nila kayo, mga kapiksi, na-realize nila kung gaano ka-importante sa kanila, and malakas pa rin yung tawag ng pag-ibig sa kanila, mga kapiksi. Although for some of you, parang feeling ko naka-move on na yung iba sa inyo, so hindi ko alam kung tatanggapin nyo pa. Hello guys, hello Capricorn, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating reading for tonight is Silip sa Pag-ibig, Kapalaran. So ito yung love life reading natin para ngayong November, para sa Capricorn, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo guys, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo, pwedeng magkabaliktad yung roles. So kung ano na lang yung nakaresonate sa inyo, mga kapiksi, take that message. If hindi kayo nakaresonate dito, subukan yung panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo, mga kapiksi. Baka nandun yung energy nyo. So yung first message, ito guys, love advice ito, or love message para sa inyo. Ito yung card na nakuha natin for you guys. Embrace. Through each other, you find the missing pieces. Okay? So, sa pamamagitan ninyong dalawa, mga kapiksi, parang nakahanap kayo ng kaligayahan, nakakahanap kayo ng comfort, no? Sa isa't isa, mga kapiksi. Yung kulang sa'yo, nakikita mo dun sa person mo, yung kulang sa kanya, nakikita niya sa'yo. So, parang you complement each other. You complete each other. Pag magkasama kayong dalawa, guys, kompleto kayo. And parang nagiging masaya kayo because of that. So this is at least dito sa message na to guys, it's a happy message, no? So yeah, alright, so yung inyong love message, mga kapiksi. Tingnan natin yung nagaganap sa inyong sitwasyon guys. Pwedeng mag-resonate lahat, pwedeng yung iba lang yung makaresonate. Comment down below guys if nakaresonate kayo. For some of you, although hindi lahat, mga kapiksi, parang dun sa person mo, parang you are just an option, o kaya para sa iyo, option lang yung person mo, mga kapiksi. So parang medyo unconventional type itong relationship na to. Pwedeng yung iba sa inyo pwedeng ano din kayo guys, parang forbidden, parang affair, ganyan, na let's say for example, if meron siyang partner or specific person, yung wala dun sa person niya, nakikita niya sa'yo. Okay? And pero not necessarily na committed siya sa'yo. Pwedeng friends with benefits yung iba sa inyo, mga kapiksi, o kaya yung tipong or parang feeling lang naman. Yung iba parang feeling nyo nandyan lang sila sa inyo pag kailangan nila kayo. Parang mga ganun. Okay? So, what else? Tingnan pa natin. Again guys, hindi lahat magre-resonate, no? Kung ano lang yung maka-resonate, take that message. Ito, hiding their true feelings, mga kapiksi. So, someone is wearing a false mask in this relationship. Pwedeng ikaw yung nagwe-wear ng false mask, pwede rin siya, no? Kumbaga, pag sinabing mask, parang hindi pinapakita yung totoong pagkatao, yung totoong intention. So, pwedeng, let's say, for example, sinasabi niya na mahal ka niya, pero iba yung pinapakita niya sa'yo. O kaya naman, pwedeng pinapakita niya sa'yo na mahal ka niya, pero iba pala yung totoong nararamdaman niya. So, in short, may pagka-deceptive, mga kapiksi, no? Hindi pinapakita yung totoong kulay or totoong ugali sa relasyon, guys. For some of you naman, this is an everlasting union, an everlasting connection, mga kapiksi. Ibig sabihin, maganda yung pagsasama, no? Or mahaba, matatag yung inyong pagsasama, mga kapiksi. So, titingnan natin, guys, iba-iba ng message, kung ano yung naka-resonate sa inyo, guys. Take that message, Capricorn. Yung iba sa inyo pwede mag-resonate, yung iba pwedeng hindi. Okay? So, tingnan natin yung ganap sa love life nyo, guys. Shuffle ko to. Habang sinushuffle ko to, panoorin nyo muna yung
video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, mayroon tayong promo ngayong November, 500 pesos discount until November 30, kaya mag-avail na kayo guys, sobrang ganda. And meron din tayong bagong course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung kabit ng mga jowa nyo. 20% discount yan until November 30, kaya i-avail nyo na mga kapiksi. So, Capricorn guys, kaya ay represent ng King of Pens sa ating spread. Ito yung ating love energy. Ito guys, mayroong magbabalik no from your past. Reconciliation. Ito mga kapiksi, this is an energy of reconciliation. Regardless kahit ano pa yung status nyong dalawa, yung iba sa inyo pwedeng hiwalay na, yung iba sa inyo pwedeng ghosted, no contact. Yung iba sa inyo guys pwedeng in a relationship pa pero nagkakaaway kayo ng iyong partner or specific person. And itong person mo, this is already thinking of going back to you or thinking of approaching you. Iniisip na nila yon mga kapiksi. Nagpaplano na sila sa isip nila kung paano nila kayo i-approach, kung paano nila kayo lalapitan, kung paano nila kayo kakausapin mga kapiksi. Strong air sign energy, Aquarius, Gemini, Libra. So for some of you, pwedeng air sign yung person nyo or may air element sila sa kanilang natal chart. Yung reason kung bakit gusto nila mag-sorry sa inyo, mga kapiksi, mag-offer ito ng apology, nakakonsensya sila, okay, in short. Kaya gusto nilang connect sa inyo, mga kapiksi. Kung meron man silang nagawang hindi maganda, they want to say sorry and they want to apologize. And itong person na to, parang nagpapakatao siya, and nagpapaka-responsible, no? Parang if meron silang mali, gusto nilang akuin or inaako na nila yung pagkakamali nila, and they want to make peace with you, kapayapaan. That's because for some of them, mahal pa rin nila kayo, mga kapiksi. Na-realize nila kung gaano ka-importante sa kanila, and malakas pa rin yung tawag ng pag-ibig sa kanila, mga kapiksi. Although for some of you, parang feeling ko naka-move on na yung iba sa inyo, so hindi ko alam kung tatanggapin nyo pa or hindi yung pagsusorry nila sa inyo, mga kapiksi. Whether or not tanggapin nyo pa sila sa buhay nyo or hindi, okay lang yon kasi kayo naman yung magde-decide nun talaga. Whatever you feel is best for you, okay lang yan. Pero pagdating sa forgiveness, mga kapiksi, I suggest na patawarin nyo na, no? Kahit na hindi kayo makapagbalikan, at least patawarin nyo para mawala yung karmic connection nyo, maputol yung karmic connection, at the same time makalaya kayo from the negative emotions, mga kapiksi, kasi hindi nyo deserve na mag-suffer, hindi nyo deserve yung galit, yung anger, yung hatred sa puso nyo. So you have to let it go. Kailangan nyo i-release para maging mapayapa yung puso nyo, mga kapiksi. Okay? So, ayan, gagawa talaga siya ng paraan. This person wants a new start with you, mga kapiksi, bagong start, bagong simula. Pero natatakot din sila at the same time kasi, ayan, alam nila na guilty sila, mga kapiksi, no? Alam nila kung gaano nila kayo nasaktan, kung gaano. Actually, yung pain na nararamdaman nyo, nararamdaman din nila. So, kumbaga parang bumabalik din sa kanila. And for some of them, pwedeng kinakarma na din sila, mga kapiksi.
And nare-realize na nila yun, okay? Parang nare-realize nila na naku, kinakarma yata ako dahil sa nagawa ko sa kanya. So that's also one of the reasons kung bakit gusto nilang humingi ng tawad sa inyo, and that's because nagdudusa sila. And for some of them, talagang they are lost, mga kapiksi, especially kung naghiwalay kayo or nawalan talaga kayo ng connection. Parang nawalan na rin sila ng direksyon sa buhay nila, guys. Kaya gusto nilang itama, gusto nilang gawing tama or maitama kung ano man yung pagkakamali nila and kung ano man yung kasalanan nila sa inyo. Una, para makabawi sa inyo, and pangalawa, para gumaan din yung pakiramdam nila. Parang for some of them, gusto rin nilang magbago, mga kapiksi. Gusto rin nilang baguhin yung buhay nila. Alright? So, yun na yung kita natin na maaari maganap sa pag-ibig, mga kapiksi. Comment down below if naka-resonate kayo. Itong mga reconciliation na to, guys, i-mind nyo, no? Sa mga gusto talagang makapag-reconcile, mind reconciliation, mind pagbabalik, no? Kung gusto nyo bumalik sila sa inyo, guys, magkaroon ng reconciliation, pwede kayong makinig ng mga relationship subliminals natin. So, yung pinaka-the best dito, guys, is yung pampakonsensya para manghingi sila ng tawad sa inyo, mga kapiksi. Pampabalik, kung gusto nyo silang pabalikin. Pampabati, no? Kung gusto nyo magkabati kayo. Pwede nyo naman pakinggan kahit anong subliminal, guys, basta gamitin nyo lang sa mabuting intention. Napakarami na nating success stories dyan, mga kapiksi. Alright? Okay. So, comment down below, Capricorn, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Ito yung ating 2025 kapalaran, guys. Panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe. And ito yung ating mga relationship subliminal, guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.